isang magandang oras na naman muli sa lahat. So, narito na naman po tayo, para simulan ang ating banal na gawain. So, bago po natin ito simulan, shout out po muna sa mga tagapakinig po natin dyan sa ating YouTube channel, mga CDCM Reunited, then Lighten One. Ayan. Please, paki-like, share, and subscribe din po syempre ang ating YouTube channel para mas lalo po kayong maging update sa mga audio-video na i-upload po ng ating mga kasamahan. At syempre, nais ko rin po i-shout out ang mga tagapakinig po natin dyan sa ating messenger room. So, I hope po na mabless po ang bawat isa ngayong oras na ito at tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon ngayong gabi. So, sa atin pong pagsisimula, ay akin na pong tinatawagan para po sa ating opening song na pangungunahan po ni Sister Hazel Ann Indian.
Ama. Praise God. Maraming salamat, Sister Ann, sa inyong napakagandang awitin na inialay po para sa ating Panginoon sa gabi pong ito. So, ngayon naman po, para po sa ating opening prayer, akin naman pong tinatawagan si Brother Reynaldo Benaventura. Okay, so tayo ay manalangin. So, let us pray. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito na iyong pinagkaloob sa amin na kami muli po ay natipon-tipon upang makinig ng mga salita mo, Panginoon. Nawa po ang mga salitang ito ay siya pong tumimo sa aming isipan at amin pong may apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ganoon din po ang siyang magbabahagi sa gabing ito. Bigyan mo siya ng sapat na kakayahan upang ang lahat ng mga salita mo na kanya pong isi-share ngayong gabing ito ay mapagtagumpay niya, Panginoon. Ganon din po kami na nandito sa line, sa lahat na makikinig sa YouTube, sa Facebook. Ikaw pong magbigay sa kanila ng proteksyon, Panginoon. At ito pong aming dalangin sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat, Brother Ray. So, muli shout out po sa mga tagapakinig po natin. Yan, sa ating YouTube channel. At pati na rin po sa ating Facebook. Ayan. Sa ating mga ka-YouTube channel, inuulit ko ulit sa inyo. Please, paki-like, share, and subscribe po ang ating YouTube channel para mas maging updated pa po kayo sa mga audio-video na i-upload po ng ating mga kasamahan. At syempre, shout out din sa mga tagapakinig po natin dyan po sa Messenger Room. So muli I hope na nag-enjoy po ang bawat isa na nakikinig po sa ating banal na gawain ngayon. Sama-sama po nating purihin ang ating Panginoon. Sama-sama nating namnamin ang presensya ng ating Panginoon sa gabing ito. So tayo po ay dadako na sa ating pinakamahalagang gawain ngayong gabi. So, akin na pong ibinibigay ang pagkakataon, Thank God, kasi for the second time, ay na-invite po muli natin siya. At akin na pong i-welcome ang ating speaker na wala pong iba kundi si Pastor June Visitasyon. Pastor, magandang gabi po and God bless po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang topic po na ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa the security is found only in the Lord. Again, uulitin ko po, the security is found only in the Lord. Yung kasiguraduhan or security or protection ay matagpuan po lamang natin doon po sa Panginoon. Ang ating foundation scripture po ay doon po natin mababasa sa Psalms 91 verse 14 to 16. Ang sabi nga dito, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay parangalan. Sila'y bibigyan ko't gantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na kayo po ay patuloy sumusumabaybay sa aming pag-aaral ng salita niyo. Panginoon, salamat po na ikaw po ay patuloy na kumikilos sa bawat buhay ng inyong mga anak. Lord, continue to anoint your servant so that I can speak your word in accordance to your will. And continue to give us more wisdom and knowledge, Lord, upang maintindihan namin yung salita niyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen.
The security is found only in the Lord. Yung security po, yung kasiguraduhan po ay matagpuan lang po natin doon sa Panginoon. Because in this world, there is no security. But security is found only in the presence of the Lord. Sa mundong ito po, wala na pong kasiguraduhan. At ang yung kasiguraduhan po ay matagpuan po lamang natin doon po sa presensya ng Panginoon. The good news about security, ang mabuting balita patungkol po sa security na galing po sa Panginoon, yung kasiguraduhan po. Unang-una, none who come to Christ are cast out. John chapter 6 verse 33. Wala pong lumalapit sa Panginoon na isang tabi, na reject, na set aside. Why? Bakit po? Because we are important to Him. Mahalaga po tayo sa Panginoon. God is really concerned about your safetyness. Romans 8:31. Concerned po ang Panginoon sa kaseptihan ng ating buhay. Kaya nga ang sabi ng Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? So in God, there is certainty in our future. Diyan po sa Panginoon, may kasiguraduhan po ang ating bukas. All you have to do is to stay close to Him and walk with God always. Ang dapat po nating gagawin ay patuloy po tayong maging close ng ating Panginoon at lumalakad po tayo ng kasama ang Diyos. Kasi po kung wala ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya nga, don't allow your relationship to God have a gap. Huwag niyong hayaan na yung relasyon natin sa Panginoon magkaroon ng gap o magkaroon ng distance. Kasi sabi nga ng Bible, wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos. So the good news about God's security, as a review, none who come to Christ are cast out. Pangalawa po, no one is able to pluck them from Him. John chapter 10 verse 28. Wala pong makapaghiwalay po sa atin doon po sa pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga ng John chapter 10 verse 28. So if we are in God, no one can attack us because we are surrounded by His protection. Kung tayo po ay nasa Panginoon, kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos ng buong katapatan, wala pong makapag-atake sa ating sarili o sa bawat buhay po natin. Kasi po napaligiran po tayo ng protections ng Panginoon. Kaya nga ang Romans chapter 8 verse 31, uulitin ko po, ang sabi ng Diyos doon, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sa atin, wala pong gagalaw ng ating buhay because we are surrounded by God's protection. And it's up to you if you want to go out from God's perimeter of His protection. Nasa sa atin na po kung tayo po ay lalabas sa proteksyon ng Panginoon. Kung tayo po ay aalis sa perimeter of His protection. And no one snatch us from the hands of God. Again, uulitin ko, no one can snatch us from the hands of God because we are surrounded by His protection. Wala pong makapag-atake sa atin, wala pong makapag-aagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon kasi po, ang sabi ko po doon kanina ay we are surrounded by God's protection. To enjoy God's protection, don't separate yourselves from the presence of the Lord. Upang mag-enjoy po tayo sa proteksyon ng ating Panginoon, huwag po nating ihiwalay ang bawat sarili po natin doon po sa presensya ng ating Panginoon. Mabuti pong palagi po tayong nakababad sa presensya ng Panginoon because in His presence there is victory.
In His presence, there is God's protection. In His presence, there is satisfactions in life. Kaya nga po, napakaganda na tayo po'y magsiswimming sa presensya ng Panginoon. Kumbaga, swimming in the Spirit po. So let your relationship with God always stay close to Him so that you will not be touched by the devil. Hayaan natin yung mga relasyon natin sa Panginoon, yung pakipagrelasyon natin sa Panginoon ay palaging naka-close sa Kanya. At laging magkaroon po tayo ng tinatawag na intimate relationship with God upang hindi po tayo mauuga, hindi po tayo maaatake ng dyablo sa ating buhay. Pangatlo po na punto na ating pag-uusapan po ngayon, as a review, ano po yon? No one who come to Christ are cast out. Yan po ang napakagandang balita sa God's security. Pangalawa po ay, ang sabi po dito, no one is able to pluck them from Him. Pangatlo po, no weapon can prosper against us. Wala pong armas na prosper po sa atin, yung makapagbigay ng hindi magandang mga sitwasyon ng ating buhay. Because the angel of the Lord is sent by God to guard us. Yung anghel ng Panginoon, ang mga anghel, yung mga ministering angels po ng Panginoon ay ipapadala ng Diyos upang tayo po ay babantayan. Yan po ang sabi ng Psalms 91 verse 11. And this was the result of your faithfulness and commitment to the Lord. Ito po ay resulta ng iyong katapatan at commitment ng Panginoon o doon po sa Panginoon. Your faithfulness and commitment to God was shown by your performance of how you serve Him. Yung katapatan mo at yung commitment mo sa Panginoon ay makikita po yun doon po sa iyong performance kung paano nyo pinaglilingkuran ang Diyos sa inyong buhay. Kaya nga ang sabi ng Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Paglingkuran po natin ng Panginoon na may kagalakan, kasiyahan sa ating puso. Because the God of this world, which is Satan, strive himself to stop your eagerness to serve the Lord by putting spiritual tiredness and dryness to serve God. Ang Diyos po sa mundong ito na si Satanas ay nagsisikap po sa kanyang sarili na mapahinto po yung eagerness natin sa paglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pagbigay ng kapagurang spiritual at dryness to serve God. Yan po ang ibibigay niya, ilalagay niya sa bawat buhay ng Kristiyano. Spiritual dryness and spiritual tiredness po. Again, spiritual tiredness and dryness to serve God. Pangatlo po, ilalagay niya po sa buhay natin yung sickness, yung mga karamdaman, poverty, yung kahirapan. Ibibigay din niya yung hatred and bitterness, yung galit at pagkapuot at hinanakit sa bawat puso po natin. At yung conflict po ay ibibigay niya. Pang-apat po na mga bagay na ating matutunan sa gabing ito, patungkol po sa magandang balita sa God's security o kasiguraduhan na galing sa Panginoon. Pang-apat, no creature can sever us from God's love. Wala pong nilalang na makapaghiwalay po sa atin
doon po sa pag-ibig ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 39. No creature can save us from God's love. Because the love of God is very strong to hold our life so that we cannot go to hell. Ang pag-ibig po ng Panginoon ay napakalakas na hinahawakan niya po ang buhay po natin upang tayo ay hindi matapon at makapunta sa impyerno or dagat-dagatang apoy. Through His love, He proved how important and special we are in His sight. Sa pamagitan po ng kanyang pag-ibig, ipinoprove niya kung gaano po tayo ka-importante at ka-espesyal sa harapan ng Panginoon. Example po, sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi po doon, while we are still sinners, Christ died for us. Habang tayo po ay makasalanan, namatay po ang Panginoong Hesus sa atin. So let the love of God control your whole life so that you will learn how to humble yourself. Hayaan niyo po ang pag-ibig ng Diyos ang siyang kumukontrol sa buong buhay po natin upang tayo po ay magkaroon o matuto paano magpakumbaba sa bawat sarili po natin. Kasi ang sabi ng Bible, humble yourselves under the mighty hand of God and He will exalt you in due time. So kung hayaan po natin ang pag-ibig ng Diyos ang siyang kumukontrol sa buong buhay po natin, matuto po tayong magpakumbaba sa bawat sarili natin. Then, you will learn how to forgive. Matuto po tayong magpatawad. Kasi maraming tao na namamatay na lang po sila, hindi po sila nakapag-release ng forgiveness sa mga kaaway po nila. Then you will learn how to give, yung pagbibigay. And you will learn how to offer your life. Matuto po tayong ialay natin ang bawat sarili natin doon po sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1, ang sabi po doon, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, offer your body as a living sacrifice. This is your act of worship. Pero kung basahin niyo po sa NIV version, ang sabi po doon, this is your act of worship. Kasi offering your life is an act of worship. Kung iaalay po natin yung buhay natin, ito po ay pagsamba na sa Panginoon. So you will learn how to offer your life totally to the Lord without reservation. Then you will learn how to use the spirit of self-control. Kung hahayaan po natin ang pag-ibig ng Diyos ang siyang kumukontrol sa bawat sarili natin, matuto po tayong gagamitin yung spirit of self-control, yung pagpigil natin sa bawat sarili natin. Minsan, nawawala po yung self-control sa bawat buhay po natin, kaya nga tayo ay nagkakasala po. Then you learn how to show godly character. Matutunan niyo po kung paano ipapakita yung makadiyos na pag-uugali. Kasi minsan yung ugali natin sometimes good, sometimes bad. Minsan yung ugali natin tayo nga hindi nabibless sa ugali natin, ang iba pa kaya. Kaya nga kinakailangan po nating
maglingkod sa Panginoon ng may buong katapatan. Kasi minsan marami po tayong oras sa sarili natin, maraming oras po tayo sa business, kung tayo po ay nagnenegosyo, marami pong oras po kayo sa inyong pag-aaral, kung kayo po ay nag-aaral. Minsan po marami tayong oras sa mga partner ng ating buhay. Minsan po marami po tayong oras sa pamilya natin. Hindi naman yun masama. Pero ang masama kung kulang ang oras mo sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan po nakalimutan na po natin na itong oras na to ay para sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin, sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kasi ang Joshua chapter 1 verse 8 ang sabi po doon, pagbulay-bulayin natin ang salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng katiwasayan sa ating buhay. Kaya nga sa gabing ito, nagre-remind po ang Panginoon, ano po ba ang pinaka-importante sa buhay nyo? Ang paglilingkod po ba sa Panginoon ng buong katapatan o pinaglilingkuran natin yung bawat sarili natin sa pamagitan ng ating mga bagay na ginagawa na hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos. Ilagay po natin sa bawat sarili natin na we are living in the last days. Tayo po ay nasa last days na po. Anong ibig sabihin ng last days? Malapit na pong babalik ang Panginoon. And what's the purpose of Christ coming? To take us home. Kasi sa mundong ito ay temporary lamang po tayo dito. Tama po na ang citizenship natin ay Pilipino, pero hindi po yan ang tunay nating citizenship po. Yung citizenship natin doon po sa langit, sa kingdom of God. Hindi po tayo taga rito. We are only strangers here on earth. Temporaryo lang po tayo sa mundong ito. At sana po nabibless po kayo sa mensaheng ito. Sana po ay mayroon po kayong natutunan. Ang pinaka-issue po, hindi po yung napakinggan natin ang mensahe ng Panginoon, ang message ng Panginoon. Ang pinaka-issue po ay paano po natin ini-apply yung natutunan natin galing sa Panginoon. Kasi wala pong kabuluhan kung hindi natin ina-apply ang salita ng Diyos. Wala pong saysay yun. Ang pinaka-importante, ini-apply po natin yung natutunan po natin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Patuloy niyo pong hipuin ang bawat puso namin na palagi kaming lumalakad ayon sa iyong kalooban. Hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong pag-ibig ang siyang kumukontrol sa bawat area ng aming buhay. Sa isipan namin, sa puso namin, sa lahat ng area ng aming buhay. Ang dakilang pag-ibig niyo po ang siyang kumukontrol. Kasi kung wala yung pag-ibig niyo, walang saysay ang buhay namin. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsasabing amen po. Amen. Okay. Marami pong praise God. Napakagandang topic na naman ang ating napakinggan, mga kapatid, na nagmumula po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang ginamit na tagapagsalita sa gabi pong ito. So, marami pong salamat, Pastor June, sa inyong napakagandang topic na inialay sa gabi pong ito. So, bago po tayo dumako sa ating mga insights,
shout out po muli sa lahat ng mga tagapakinig po natin sa ating YouTube channel. At syempre, shout out din sa mga tagapakinig po natin sa ating messenger room. So kung meron po kayong comment sa ating devotion po sa gabing ito, ay send lang po yan sa ating comment box at babasahin po yan ng ating mga kasamahan. Kung meron din po kayong mga insight regard po sa ating naging topic po sa gabing ito, sa ating mga ka-YouTube channel, ay isend nyo rin po yan sa ating comment box at malaya pong babasahin yan ng ating mga kasamahan. So, nawa ay na-bless po ang bawat isa na sa gabi pong ito. Na-bless po tayong lahat sa salita ng Diyos na narinig po natin. So, ngayon, dito po sa Trunkline, any insight po para po sa gabi ito, sa naging topic po natin? Meron po ba? Meron po bang magbibigay ng kanilang insight? Hello po. Lah. Sige po. Any insight po para po Yan, sa gabi narinig na? ito? Opo. Okay, kay Joseph Group. So, praise God. I want to share lang tama yung sabi ni Pastor. Pakikinig ng mensaheng ito natin napinggan. Kahit po natutunan natin yung security about God, kahit na sabi ni Pastor yung mga bagay-bagay na yung about yung weapon, there's no weapon that can separate us from God. There's no anything na makapag-separate sa atin kay Lord. Pero kung tayo mismo ay hindi kumapit, ano ba ang aplikasyon sa ating buhay nito? We need to apply this by holding to God, us to hold Him and kumapit tayo ng buong buo sa Kanya. And hayaan natin ng Diyos ang mag-control sa ating buhay. The message is there's no sense, kung ito ay hindi natin na-apply sa buhay natin. So, we need to apply this, sabi ko to kasi minsan sa akin mismo, sarili ko mismo ay meron yung pagkataon talagang parang nalilihis yung buhay ko, and thank God because there is these messages na napapaalala sa akin na nakakalimot ako minsan, and God wants me to still near to Him and still want me to go on with my faith and let God control my decisions, control my life. So, yun, application ang kailangan po. Totoo po yun sabi ni Pastor. Application po mga kapatid ang kailangan natin. Kahit ang dami nating sinabi dito, ang dami natin nag-inset dito ngayon, kung sa buhay natin hindi makita ito, useless. At hindi lang yan, may madadapa pa dahil sa atin. So dapat, let's apply this into our life. So, let's pray each other na sana may apply natin ang mga salita ng Diyos natin napapakinggan sa araw-araw. Praise God and bless. Maraming salamat po, Brother Joseph, sa inyong napakagandang mensahe. So, praise God. Meron pa po? Any insight pa po sa mga samahan po natin na nandito? Meron pa po ba? Po, kung meron po kayong mga natutunan sa gabing ito, share lang po kayo. Yan. Wala na ba talaga? Okay, so I think wala na. So, ako naman po, tama nga po yung sinabi ni Pastor Jun at si Brother Joseph, walang saysay kung
although napapakinggan nga natin yung message ng ating Panginoon pero hindi naman natin ito ini-apply sa sarili natin. So, sa nakalakip ng pakikinig natin ng salita ng ating Panginoon, ay nai-apply din natin ito sa ating mga sarili. At kung hayaan lang din natin na sigad yung gumalaw sa buhay natin, kung hayaan lang natin na sigad yung maging center ng buhay natin, is makakasigurado tayo na hindi tayo maliligaw ng landas. At yun, I hope, no, na yung mga nasabi po o yung mga napakinggan po natin na salita ng Diyos ngayong gabing ito ay magsilbi pong paalala sa bawat isa sa atin sa gabing ito. So, muli maraming salamat po kay Pastor Jun sa napakagandang topic na kanyang ibinahagi sa gabing ito at nawa ay na-bless din syempre yung mga tagapakinig natin dyan sa ating messenger room at ganoon na rin sa mga makikinig sa ating YouTube channel. So, para po sa ating pagtatapos, akin na pong tinatawagan ng pansin ng ating pangwakas na awitin na pangungunahan po tayo ni Brother Wilmar Toricosta. Malinaw ba yung audio ko? Malinaw po. Kasi nga medyo ulan dito. Sige, atin na pong awitan ating Panginoon. Awitin lang sa mundo, di kayang larawan na sa dakilang mo, kulang ang lahat ng tuglan, lang maging mga salita, upang ihayag kabutihan mo. Awitin ko man yan ang awit sa mundo, di kayang ilarawan na sa dakilaan mo, kulang ang lahat ng tulan, nang maging mga salita, upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon ka man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, kalagang katulad. Awitin ko man lahat ng aming sabi ko, kayang ilarawan sa dakilaan mo. Tulad ng lahat ng tugang, walang maging mga salita, upang ihayag kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, bakit ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Maraming salamat po, Brother Wilmar, sa inyong awitin na inialay para po sa ating Panginoon. So, para po sa ating closing prayer, muli, akin pong tinatawagan ang ating speaker na wala pong iba kundi si Pastor Jun Visitasyon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa dakilang pag-ibig mo na ipinapadama niyo po sa amin. Patuloy niyo pong katagpuin ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak, lalo na po sa
mga kapatiran na nag-join ngayon sa Bible study na ito. Patuloy niyo pong pabantayan ang bawat buhay ng iyong mga anak. Let your wall and fire of protection be upon their lives right now. Lord, you said in your word that whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever we loose on earth shall be loosed in heaven. Lord, as your servant, I declare blessing, prosperity over their lives right now. In the name of Jesus, I declare prosperity, peace of mind, joy in their hearts, satisfactions in life. Lord, patuloy niyo pong patatagin ang bawat isa sa kanila. Kung anumang mga pagsubok na kanilang maranasan, kayo po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa kanila. Bigyan niyo po ng guidance ang bawat isa sa kanila, lalo na sa bawat membro ng kanilang pamilya, good health. Ibibigay niyo po sa kanila yung protection, guidance. Yung mga desisyon nila po, Panginoon, ay yung bigyan ng mga guidance na kinakailangan nila. Salamat po, Panginoon. Patatigin niyo po ang aming pananampalataya. Palaguin niyo po ang aming pananampalataya upang sa iyong pagbalik o pagbabalik, kami po ay makakasama sa inyo po. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsasabing amen po. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang gabi rin po, Pas. At maraming salamat po. So, syempre, yan. Maraming salamat din sa lahat po ng dumalo sa ating devotion po sa gabi ito. At syempre, maraming salamat din sa mga tagapakinig po natin sa ating messenger room. At maraming salamat din sa ating mga ka-YouTube channel. Yan muli ko po akong nag-aanyaya sa inyo na paki-like, share and subscribe po ang ating YouTube channel, ang CDCM Reunited, para mas lalo po kayong maging updated sa lahat po ng mga audio-video na i-upload po ng ating mga kasama. At syempre, kung meron po kayong nais na i-comment sa ating naging devotion po sa ganitong ito, ay maaari niyo po yan na i-send sa ating comment box. So muli maraming salamat sa lahat po ng mga dumalo, at nawa po ay na-bless po tayong lahat sa naging topic po natin sa gabi pong ito. So hanggang sa muli, magkita-kita po muli tayo bukas, mga ka-YouTube channel at mga nasa messenger room. Magkita-kita po muli tayo, at sa lahat na rin po ng mga magiging activity pa po ng grupong CDCM Reunited. So muli, ako po ang inyong naging presider sa gabing ito, Sister Baby Joy M. De La Cruz. Maraming salamat po, and to God be the glory sa ating lahat.